dito mo makikita kung gaano kagaling maglaro ng branding ang luxury industry. Akala ng marami, pag sobrang mahal ng bag, ibig sabihin, sobrang mahal din gawin. Minsan, actually madalas, hindi. May mga luxury bag na kayang gawin sa napakababang cost ng production pero ibebenta sa presyong parang kalahati ng kondo. Paano nangyayari yan? Ito diskarte, guys. May produkto na halos buong ginawa sa China. Halos buo na. Halos tapos na. Tapos, papadala nila sa Italy para lang lagyan ng isang huling step. Halimbawa, zipper or final stitching para mabuo. At dahil sa batas tungkol sa last substantial transformation, pwede na ngayong matawag na made in Italy. Gets mo yung magic? Isang huling galaw lang, biglang ang murang production cost, naging luxury item na may presyong pangwasak ng budget. Alam mo pa matindi, legal yan. Hindi aksidente. Hindi loophole na hindi nila alam. Bahagi yan ng sistemang matagal nang ginagamit. Kaya sa susunod na makakakita ka ng sobrang mahal na luxury bag, tanong mo na sarili mo, kano ba talaga binayaran mo? Yung kalidad, yung materyales, o yung kwento, label, at imaheng ikinabit sa produkto. Diyan mo maintindihan, minsan, hindi item ang mahal, yung perception mo. Ako si King Panda, nagsasabing ang tunay na mahalaga, hindi yung presyong ipinakikita ng label, kundi yung halagang naiintindihan mo bago ka gumastos.